Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at sa atin pong last segment sa araw po na ito, kasama pa rin po natin ang napakagaling po na kagawad mula po sa Barangay Reserva, Baler, Aurora na si Kags Larry Dulay. Ayan po mga kabarangay, bilang pagbabahagi lamang po sa inyo, since po nung last po napunta po ni Kags Larry sa ating pong programa ay naging Vice President po siya ng BCLP Luzon or ng Barangay Councilors League in the Philippines. Kags, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga kabarangay kung ano po itong BCLP, kamusta po kayo doon at ano po yung mga latest na ginagawa po ninyo? Yes, SK Mai, maraming salamat po. Ang BCLP po ay Barangay Councilors League of the Philippines o liga ng mga kagawad sa buong Pilipinas. So, ito pong aming organization, it was founded by our Secretary General, Ray Punyo. Ano po? Naging kasama na rin po natin siya dito at ito po ay nagsimula 2003 pa. Pero ako po bilang nagsimula po akong maging kagawad 2018 lang po nang ako ay magpasya na tumakbo bilang kagawad ng Barangay Reserva. 2020 po nang ako po ay dito po nag-start yung first meeting namin ni SG, ni Secretary General Ray Junio. Ano po? So sabi niya, Larry, sabi niya, kagawad, sabi niya, kinuha niyo yung number ko, then doon nag-start, in-invite niya ako na i-organize ko ang BCLP Aurora. So, in-organize ko ang BCLP Aurora. Medyo mahirap nung una kasi iba-iba yung mentalidad ng mga kagawad sa Aurora since magkakalayo kami. Sobrang layo. Pero nag-effort ako, talagang nagsakripisyo ako. Minumotor ko lang. 7 bundok ang lalakbayin para mapuntahan yung mga municipalities ng Aurora. Pero sa ngayon, napakaswerte ko dahil unti-unti napagkakaisa ko na, nabubuo ko na yung organization ng mga kagawad ng lalawigan ng Aurora. So patuloy na pag-attend ko ng mga seminars ng BCLP kasi nakikita ko naman yung kahalagahan ng organisasyong ito, ng samahang ito, na talaga namang makatutulong para na ma-share yung mga best practices ng bawat kagawad. At saka ang unang-una rito yung main function ng kagawad, di ba, yung paggawa ng mga ordinansa. So kasama lagi yan sa mga topics natin. So magaling, sabi kong gano'n, kasi natututo talaga ang kagawad. So niyakap ko ang BCLP. At hindi naman nagtagal, nagkaroon po kami ng election. Ayan, na-elect na po ako na Vice President for Luzon. Congratulations po. So, napakarami pong mga nakahayang mga activities ng BCLP na kung saan po ay pinakikinabangan po ng bawat kagawad ng buong kapuluan ng Pilipinas. So, Luzon, Visayas, Mindanao po, may doon na po tayong mga miyembro rito. So yung pong mga munisipalidad, mga provinces na wala pang BCLP, sana po ay makasama namin kayo sa aming organisasyon at marinig ang boses ng mga halal na kagawad ng barangay. Ayan po, napakagaling po talaga ni Kags Larry. Kap, Don, alam niyo po nakakatuwa na meron po mga gantong organization na nabubuo. Dahil katulad na lamang po dito sa ating programa, madalas po nating nakukuha ng mga katanungan ay kung paano po yung mga function ng ating nga po mga kagawad, paano po gumawa ng isang resolusyon o ordinansa, at paano po maghain, ano po yung proseso nitong ginagawa po ng ating mga kagawad. Kaya nakakatuwa po na meron pong ganito na BCLP na nakakapag-share po kayo ng inyo pong best practices po ninyo at unti-unti po kayong natututo sa isa't isa sa ginagawa po ninyo sa kanya-kanya po ninyong lugar. Tama si SK Mai. Saka mas madaling parang naka-embudo. May organisasyon na kaagad na pwede mong isang kausapin kapag lalo na kung may bagong patakaran, rules, o kaya kaalaman.
Di ba, Kags Larry? Yun naman ang ginagawa niya. Opo, ganun po. May dun po kaming GC, may GC kami, Luzon, Visayas at Mindanao po. Lahat talagang sa GC, nagkakaroon kami ng tanungan, katulad po ng mga barko na yan, katulad po ng hapag na yan, ano yung mga best practices. Tapos makikita po ng bawat sa katulad ko, mahilig akong mag-post ng mga achievements ng barangay namin. E di dun po, nai-inspire sila, nakikita nila na kaya naman pala. Kaya naman pala. Opo, ganon. Yan po. Kags Larry, kanina nga po na-explain po ninyo kung ano po yung aim po o ito pong pinakalayunin po ng BCLP. Kamusta naman po tayo sa paghikayat po na sumali po ang ating mga kagawad mula sa iba't ibang lugar sa organization po ninyo? Opo, sa BCLP po, napakasaya po at nakikita po namin na unti-unti po ay palawak ng palawak, parami ang mga nagiging miyembro ng BCLP. At yun nga po, patuloy po kaming nagsisikap na maiparating sa mga sangguniang barangay ang napakagandang programa ng BCLP. So, ilan sa mga hakbangin po na ginagawa namin, nakikipag-coordinate po kami sa mga non-government organization din na kung saan may iba't ibang mga programa sila. So, ang BCLP po ay nakikipag-ugnay para po makapagbigay po kami ng panibagong programa sa mga barangay. Sa totoo po, katulad na lang po ngayon, kung hindi dahil sa BCLP po, hindi ako makakahingi ng napakaraming mga gardening tools. Halos isang truck po yung iuwi ko ng Aurora ngayon. Namomblema ako kung paano ko iuwi. Pero, ayun nga po, kung hindi dahil sa BCLP rin po kasi yung naging mitya na nagsabi sa akin na makakahingi ka ng mga seeds, ng mga pantanim, ng mga gardening tools dun sa Bureau of Plant Industry sa BPI, dito lang po sa Malate. So, nagbigay lang po ako ng request. Ayun. Binigyan na po ako ng napakarami. Uuwi ko mamayang gabi pag uwi ko. So, sa pamamagitan po ng BCLP, nakakarating po yung ibang mga programa, yung ibang mga paglilingkod sa mga barangay ng Pilipinas. SK Mai, yun naman ang mahalaga. Share your knowledge. Yeah. Para at least, ang nakikinabang naman yung constituents nyo ang constituents natin. Yung wag tayo maging maramot na, pang barangay Namayan lang to, ayoko sa inyo. Hindi. Yung kung ano meron sa barangay Namayan, share natin sa barangay Wakwak, share sa Mandaluyong, o share natin sa barangay Highway Hills, or lahat ng barangay sa Mandaluyong, or kahit lumabas pa ng Mandaluyong, dapat ma-share talaga yung knowledge. Katulad ng ginagawa ng ating kagawad na bisita. Opo, ayan. Sige nga po, sorry po. Pero ayun nga po, gusto ko lang po idagdag sa sinabi po ni Cap Dondon na dito nga po talaga natin napapatunayan. Yung lagi po natin sinasabi dito sa ating programa na kapag meron pong initiative, talaga pong magagawan po ng paraan katulad po niyan na nalalaman po ng ating pong mga barangay officials katulad po ni Kags Larry na pwede po pala tayong lumapit at makipag-ugnayan sa iba't ibang mga organisasyon, ahensya para po talagang makapagdala po tayo ng panibagong kaalaman at pati na rin po tulong sa ating pong mga barangay. Kasi sa totoo lang, SK Mai, may mga national agencies na naghahanap lang ng tutulungan. Naghihintay ng lumalapit lang. Kasi siyempre mahirap naman yung katulad yan, mayroong iba yung demographics ng barangay ko sa barangay ng barangay Reserva po. Okay, so iba yung pangangailangan. So yan yung mga pwede pala ako lumapit sa Bureau of Plant and Industries. 'Di ba? Ganon. Totoo po yun. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng BCLP, natutulungan po kami ng mga nasa probinsya ng mga kagawad. Katulad ko, nalaman ko yan. Isi-share ko po yan sa ibang mga provinces para makakuha rin sila. Kasi sa totoo lang po kami sa mga barangay, nahihirapan kami na kumuha ng mga pananim. Pag iaasa po namin sa Provincial Agriculture Office namin sa lalawigan ng Aurora, hindi po ganun karami. So ngayon may dun palang mga institution na nagbibigay ng mga libreng pananim, kasama na ang mga gamit sa pagtatanim. So isi-share ko ngayon po ito sa kanila. Ganun din po sa National Commission for Sports Commission po. Nakakahingi po tayo ng mga bola.
dahil po sa BCLP. Doon ko rin po nag-ugat yung connection ko para makahingi po tayo ng ilang mga programa, mga projects sa mga barangay. Tama po yun. Tama po yun. Si Kags Butch, ganun din naman ang sinasabi sa amin. Katulad yan, minsan nagpo-post sa Facebook si Kags Butch ng mga ordinansa. Baka applicable sa inyo eh. Di ba? Pwede yun eh. Or kahit yung sa ordinansa namin, willing akong i-share. Ano ba yung mga revenues? Paano yung ganito? Paano makakakuha ng additional funding? Yes. Malaking bagay po yun. Katulad ng ginawa ni Kags Larry. O nakakatuwa po talaga pakinggan yung mga ganito pong mga pangyayari na nakapagbigay po tayo ng kaalaman sa isa't isa. Kagaya na lang po ng ginagawa po ninyo sa BCLP. Kags Larry, isa po sa mga pinagtutuunan po talaga natin ng pansin at nais natin isulong dito sa Barangay Tayo ay yung pong pagkakaroon po natin o pagpasa po ng Magna Carta for Barangays Act. Kamusta naman po ang stand po ng BCLP dito at meron po ba tayong mga nagagawang kahit maliliit na bagay po para ipaglaban po ito? Opo. Yan po yung dahilan kung bakit ako ay nahikayat na magmiyembro ng BCLP. Nang marinig ko po yung pag-guest ni Secretary General Junio dito po sa Barangay Tayo, na nakita ko po yung kahalagahan ng ipinaglalaban nila. Napag-usapan na po natin dati na may mga kagawad na nagkakasakit, walang nakukuhang benepisyo, namamatay, tumatagal sa serbisyo, wala man lang nakukuhang insentibo. So, nung nakita ko po na iniisa niya yung mga 10-point agenda, sobrang napakaganda nito na makatutulong sa akin, sa atin lahat ng mga elected official ng barangay. So, speaking of Magna Carta po, so ito po ay patuloy na battle cry ng mga halal na opisyales, hindi lang po ng mga kagawad kundi ng mga kasama po kayo, Kap. Lahat po tayo, kumbaga po ay panahon na para marinig po natin ang tinig ng mga halal na kagawad, na kapitan. Sabi ko nga po, kami naman lagi ang humaharap. Frontliners, Nung panahon po ng pandemya, tayo po yung mga nanduroon sa napaka-risk na trabaho. Ngayon, panahon po ng mga sakuna, ng mga bagyo, tayo pa rin po. So siguro po ito yung pagkakataon na marinig po ng ating bansa, ng ating mga minamahal na mga senador, mga congressman, na marinig naman ang ating mga tinig. Sabi ka po namin sa BCLP, ito yung panahon na ipagsigawan natin na tayo ay gumagampan sa ating tungkulin. Sana naman yung mga mumunting pangangailangan natin, benepisyo, ay mapakinggan din naman at maibigay sa mga halal na opisyales ng barangay. Pasok na rin natin. Baka pwede makatulong ang BCLP para sa mga lupon, tanon. Kasi kasama sila sa Magna Carta for Barangays. BHW, BNS, barangay employees, yan. Kasi maraming taong matutulungan ang Magna Carta for Barangays. Kung mapupuna po natin, ang dami pong mga programa ng gobyerno natin. Yeah. Pero ang lahat ng mga programang ito, ang pinakang nasa downline niya ay ang barangay. Siguro po sa lahat ng programa na yan ng DILG, lahat sa barangay po ang baba. So, kumusta naman kaya yung mga honorarium, di ba po, Kap? Napakaliit naman. Kumbaga po, lalo na kami sa probinsya. Ang uso po sa probinsya talaga ang face-to-face na pagbibigay mo rin ng tulong sa constituent mo. Pag wala kang pinagkukunang ibang source ng hanap buhay, paano ka makagbibigay ng tulong? Baka hindi ka naman manalo sa susunod na election kasi kailangan talagang dudukot ka. So, siguro, ang tulong na may bibigay po, kaya isinusulong natin ang Magna Carta para po sa mga halal na opisyales ng barangay, ay upang sa ganoon, sa pagdating ng panahon, matapos na ang kabayanihang ginawa ng mga kagawad at kapitan na ito, mga BHW, iba pang volunteers ng barangay, kahit pa paano po ay mabigyan naman sila ng karampatang pagkilala at maging masaya naman sila na may matanggap. Po? Tama. Yan po, very well said po. Wala na po tayong maidadagdag doon dahil nasabi na po talaga. Kags Larry, lahat po ng hinanain
po ng bawat barangay official na sana po ay madinig po ng ating po mga kongresista at ating po mga senador na talaga pong maipasa na po ito after almost 2 decades na po, hindi po ba? Hinihintay po natin na maipasa itong Magna Carta for Barangays Act. Kais Lani, bago po tayo magtapos, I know meron po tayong isang mahabang listahan ng mga babatiin. Batiin nyo na po ang mga ito at magbigay na rin po kayo ng mensahe para sa ating mga kabarangay. Ayan, allow me to read. Ano po? Unang-una po, pinasasalamatan ko po. Pinasasalamatan ko po ang aming Kapitan Michael Abong Valenzuela ng Barangay Reserva. Of course, si Pres Aris po ang Pangulo po ng BCLP Baler na laging nakasubaybay at sumusuporta sa amin. Sa akin po mga kasamaan sa Sangguniang Barangay, si SK John Robert, Rebecca Portera, kagalang-galang Janhelda Legaspi, Konsehal Nora Sotero, Konsehal Marvin, Konsehal Ronnie De Los Trinos, Konsehal Romeo Andres, Kuya Umi, andito na ako. Ayan, Secretary Sharilyn Tangson, syempre si Tres Amor at si Rachel Gutierrez ng Barangay Reserva. Of course, gusto ko rin pong pasalamatan ng aming Gobernador, Gobernador Christian Noveras. Salamat po. Ayan po, Kags Lani, kung meron po kayong maiiwan pong mensahe sa lahat po ng ating mga tagapanood, pwede niyo po bang ibahagi po sa kanila yan? Sa lahat po ng ating mga tagapanood, lalong higit po sa mga kapwa ko naglilingkod sa barangay, sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ano po, tandaan po natin, sinikap po natin na mahalal tayo bilang tagapaglingkod ng barangay. Gamitin po natin ang pagkakataong ito na tayo ay makapagbigay ng matapat at maayos na serbisyo. So sa inyo pong lahat, alam ko po na maiksi lang yung oras pero sana'y nakapagbahagi kami sa maliit na paraan, nakapagbahagi po kami at nakapagbigay ng inspirasyon para sa maayos na paglilingkod tungo sa bagong Pilipinas. Wow, maraming salamat po, Kags Lani. At as always, lagi po kayong welcome dito po sa barangay tayo para po makasama po namin kayong muli sa susunod na pagkakataon. Ayan po. Maraming salamat po at maraming salamat din po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makapuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano, ni Kags Marie Formentera Ferrer at ng ating pinagpipitagang Kapitan Cap Dondon Francisco, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang sa barangay tayo.